Kasabay din po ng pagsisimula ng campaign period para ho sa national candidates. Ngayon pong araw na ito mga kabombo, ang Operasyon Baklas ng Commission on Elections. Marangkada rin po ngayong araw. At meron din po paalala ang komisyon kasabay po ng pagsisimula nga ng campaign period. May update po dyan si Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis, Bombo Ever, umarangkada na ngayong araw ang Operasyon Baklas ng Commission on Elections upang tanggalin ang mga campaign materials na lumalabag sa guidelines ng komisyon katulad na lamang ng mga maling sukat na poster, nakapaskil sa mga hindi common posters area at mga materyales na non-biodegradable na ginamit sa campaign materials. Nagsimula ang operasyon sa pagtitipon-tipon muna sa harapan ng COMELEC office ang mga sasama sa pagbabaklas. Katuwang ng poll body rito ang Armed Forces of the Philippines, Pambansang Kapulisan, Metropolitan Manila Development Authority, Department of Public Services ng Manila at ilang mga tauhan ng komisyon para sa pagtatanggal ng mga iligal na campaign materials. Pinalalahanan sila ng mga maaari pa lamang tanggalin sa ngayon ay ang mga campaign materials sa pagkasenador at mga party list dahil hindi pa nagsisimula ang para sa lokal na level. Hindi rin kasamaan niya sa mga babaklasin ang mga nasa private properties. Sa may kahabaan ng Honorio Lopez Tondo, Manila, nagsimulang magbaklas ng mga illegal na campaign materials ang poll body. Sinabi ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na ito ay kanilang mga tinanggal dahil hindi ito nakasunod sa dapat na mga common poster areas lamang na pinagdidikitan at dapat biodegradable ang ginamit na materyales. Ngunit paglilinaw niya na tama naman ang sukat ng mga ito. Kaugnay nito, pakinggan natin ang pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Tama ang size, kaya lang mali. Mali ang pinaglalagyan. Mali rin yung mismong gamit ng mga materyales. Sabi natin, pwede naman gumamit kahit na karton, kahit na papel, o kahit na cloth man lang, halimbawa sa mga ganito. At syempre, social media. Sa bandang huli, aminin na natin, sinasabi natin, napakalawak ng social media. Wala pa halos bayad doon. Wala halos gastos. Ito kasi nakakasira na sa ating paningin dahil sa nasa mga poste. So yun po ang mali. Tama ang size, mali ang materyales, mali ang pinaglalagyan. Kaugnay pa nito, sinabi rin ni Garcia na ang mga mababaklas na mga campaign materials ay pansamantala muna nilang itatabi ng poll body at hindi ito susunugin o sisirain. Ia-account ito at idodocument nila itong lahat. Dagdag pa niya na bago humantong sa pagkadiskwalipika ay magpapadala muna sila ng mga notice o show cause orders sa mga kandidato at kung ito ay hindi pa rin pinansin at patuloy ang illegal na pagpapaskil ay kakasuhan na sila ng election offense at hahantong sa diskwalifikasyon. Samantala, binigyan din niya rin na sa pagsimula ng campaign period para sa nasyonal na level ngayong araw, laging respetuhin ang kapaligiran at sumunod sa mga palutuntunin ng poll body. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. We would like to send a very strong message to everyone. Let us please respect the environment and let us please observe the rules and regulations of the Commission on Elections. So ngayong pong araw na to, onwards, sisimulan na po namin ang pag-i-issue ng mga notice sa kanila to remove the campaign materials. Sa ating pong rules, 3 araw, pag hindi tinanggal, election offense at disqualification ang haharapin po. Bombo Genesis, Bombo Ever, itong Operation Baklas ay isasagawa nationwide dahil inatasan na rin ng COMELEC main office ang mga local COMELEC na isagawa na ito sa kanilang mga area. Bombo Genesis, Bombo Ever. Bombo Isa, nabanggit mo kanina na hindi agad susunugin o hindi agad sisirain itong mga materyales bagkos ia-account muna at ito yung magiging basehan or magiging ebidensya para magpadala ng mga show cause order. Pero after nito, ano nang gagawin? Paano yung magiging pagsira sa mga ito kung sakasakali matapos na ito? Sa ngayon, Bombo Genesis, hindi pa natin alam kung ano ang gagawin ng komisyon para rito sa mga makokolekta nilang mga illegal na campaign materials. Pero katulad nga ng sinabi ng komisyon, open sila sa mga suggestions na maaaring ipahayag sa kanya ng mga grupo katulad ng Eco Waste Coalition kung meron ba silang magandang intervention para nga dito sa mga illegal na campaign materials na nakolekta. Kasi nga naman, sayang din talaga kung itatapon o susunugin ito, Bombo Genesis. Bombo Ever? Okay, follow up na lang din Bombo Isa. Reminders na lang siguro para sa mga kandidato ngayong panahon na ng campaign period kung ano ba yung mga angkop or appropriate na mga campaign materials at the reminders na rin para sa tamang pangangampanya, Bombo Isa.
Ayun nga no, Bombo Ever, sinabi rin talaga ng komisyon na pagdating sa ating mga campaign materials, sundin lamang natin sa pagpapagawa no ng mga poster yung 2 by 3 feet na sukat ng ating mga poster at saka syempre ilagay ito sa mga common posters areas lamang na itinalaga ng komisyon at syempre dahil nga no dito sa ating eleksyon ngayong 2025 ay pinapahalagahan din talaga natin ang ating kalikasan ay titiyakin sana natin ang mga gagamitin nating materyales sa ating mga campaign materials ay biodegradable. At saka isa rin sa suggestion ng komisyon no, pagdating dito sa pangangampanya ay maaari rin naman talagang gamitin ng social media dahil nga itong social media ay libre na at hindi rin talaga siya nakakasira sa ating kalikasan, Bombo Ever. Okay. Sige. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Isa. Mula sa lungsod ng Maynila, Bombo Isa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country, Basta Radio, Bombo!